Totoo na mapa-on-screen man yan, on stage, or sa mga latest projects nila, their energy, charm, and dedication continue to inspire countless supporters. Kaya let's give a warm hello to the well-loved Kilig Love team of this generation, JM Ibarra and Fiang Smith. JM Fiang! Woohoo! Hello, welcome guys! Hello. Welcome sa Star Magic Spotlight Press Con. Ito ang first time nyo dito, no? Relax lang kayo guys, kayang-kaya nyo to. Kumusta naman nung napanood nyo yung video na inihanda ng Star Magic Spotlight Press Con para sa inyo? Pwede pong pakipatay. Nag-cringe na po ako sa pagka nakikita ko yung face ko sa TV. Hindi ka sanay pa, Fiang? No. Masasanay ka rin. Pero totoo yun, nung nag-play pa lang, sumigaw na si Fiang. Sa mga hindi nakakarinig, na parang ready na siya mag-cringe. So, nung napapanood mo ba, ano yung mga naaalala mo? Actually, madami po kasi sa PBB po kami nag-start. So, habang pinapanood ko siya, naaalala ko yung mga bardagulan namin, yung mga maliliit na bagay na tampuhan. Kala mo talaga. Yung mga happy moments namin lahat doon, syempre. Ikaw, JM. Ako, grabe, no? Nakikringe siya. Samantala ako, namimiss ko nga bumalik doon. Oh. Oo. Hindi, syempre, yung mga ginagawa ko doon nakaka-cringe. Ikaw, JM, ano yung nakaramdaman mo nung napapanood mo? Meron ka bang specific na memories na bumalik sa'yo? Ganun. Halos lahat ng moments namin ni Fiang dun sa loob, wala lang, sarap lang balikan na nung time na yun, na parang natural lang na halos walang meaning sa amin. Hindi namin expected na gano'n na pala yung magiging engagement sa labas. Gano'n na yung magiging dating sa mga manonood. So, wala. Balik na lang tayo. Ay, gusto mong bumalik. Ikaw, Fiang, given a choice, gusto mong bumalik? Yes naman. Super, kasi sa loob ng bahay, walang noise. Kumbaga, pag nasa loob kami ng bahay, ang kailangan mo lang i-focus talaga, mapanalo yung task nyo. Wala kayong pakisasasabihin ng ibang tao kasi wala naman kayong mababasa or marireceive na bad or hate comments sa loob ng bahay, especially walang phone. So, kung kuya, ipasok mo na kami ulit. Mas simple ang buhay, Yes, no? super simple talaga. Ganyan yung buhay namin nung 90s. Wala pang social media. Tahimik pa ang lahat. Pero ngayon nga yung mga kabataan siguro talagang ang ingay nga or parang ang gulo nung world sa social media. Pero ngayon ay bubuksan namin ang floor for the questions from our friends from the media. Huwag kayong mag-alala, mababait tong mga to. Simulan natin sa pinakamabait na ating kasama ngayon. Mr. June Lalin from Abante. Yan. Thank you, DJ I. Kabaliktaran ng sinabi niya. I'm not nice. Hindi, pero eto, sino ba namang hindi magiging nice kay Fiang and JM? Nakakatuwa sila, DJ I. Kasi ako, actually, my mom, she's from Candon, Ilocos Sur. Galing lang kayo ng Candon, Ilocos Sur. Marami akong mga kababayan na nag-report sa akin kung gaano kayo kabait na dalawa. Oo. Nakakatuwa. Kahit hindi dapat bumaba daw kayo. Ang natensyon yung mga marshals and mga pulis. Kasi, syempre, hindi nila alam kung ano mangyayari. Baka magkaroon ng kaguluhan, dumuging kayo, di ba? Ganon kayo kabait sa mga fans. Minsan, nalilimutan nyo raw kung gaano kayo kasikat na dalawa ngayon. Oo, na parang sobrang appreciated nyo sila. Gusto nyong malapitan ng lahat. Yeah, reaction, please. Yeah. Well, hindi lang naman po dun sa yung latest na event ho namin. Alos lahat ho ng naging event po namin or naging shows, ang nasa isip lang ho namin entertainment. I mean, ma-entertain ho yung mga fans kung saan ho kami pupuntang lugar. At pagdating naman ho dun sa kasikatan, hindi naman ho namin hinahayaang mag-sink in sa utak namin yung kung ano hong nararating namin ngayon. At I mean, kung sino lang ho kami noon, yun at yun pa rin ho kung yung araw-araw na nasa isip namin. At ayun po, nang sa ganun, wala hong magbago. At least hindi ho kami makain ng trabaho, ng industriyang to. I mean, enjoy lang. Ganun, no? Yep, yeah. Yes. Sa lahat naman po ng events namin, lagi naman po namin tinatry na
makapagpa-picture yung mga fans sa amin. Especially yung iba galing pa talaga sa malalayo. So kami, ano ba naman yung simpleng picture lang, buhay na or, ang tawag doon? Kompleto na agad yung araw nila, di ba? Sa isang picture lang namin. Hindi naman na para ipagdamot pa namin yun. Sobrang simpleng bagay lang yung hinihingi nila. So why not ibigay na agad namin? Yan. Tapos, sobrang laking bagay din daw na yung ayuda yung dalawa abang nasa Ilocos, sa Candon. Kasi sobrang sweet nyo raw. Nagdududa ang iba. Parang there's something na raw. Oo. Oo. Actually, ang mga fans yung dalawa, naghihintay. Sana may aminin na yung dalawa. Ano nga ba ang real score sa inyo? Yan. Diniretso agad ni Sir Junlani nang gusto naming Naku. tanungin lahat. Parang si JM, parang napahawak siya sa buhok niya, sa batok niya, parang na-tension siya. May aaminin nga ba sila? May dapat ba silang aminin? Kasi doon pa lang sa Candon, grabe, pinagdududahan yung closeness, sweetness niyong dalawa. And then, syempre, Ano? Kakaibang ngiti, ha? Yung tanong kong yun, napangiti ng ibang klase si JM. Tsaka ang tagal sumagot, Sir Jun, hindi, parang may something. Syempre, sa amin, ang focus ho namin, yung career ho, yung trabaho. Siyempre, iba pa rin yung inspired. Hindi ho. I mean, as long as may pagpapahalaga, as long as may respeto kami sa isa't isa, sapat na ho sa amin yung ngayon. Sa ngayon, Sure of course. ka, ha? Maraming gustong sumingit, ha? Di ba? Oo. Yun ay kung makakasingit ho. Ay, yan. Ayan, DJI, di ba? Talagang iba yung statement ni JM. May Yun ay laban. kung makakasingit, di ba? Talagang, Yes. siyempre, bantay sarado Grabe, di ba? So, Piang, Kasama ako sa pagsagot. oo, kailangan. Oo, kasi kaya para maging sweet, maging partner, kailangan kasama din yung girl, di ba? O kakaiba ang sweetness. Oo. Wala bang nililihim na something? Ay, naubo. Tubig po, Nakakaloka. tubig. Ang masasabi ko po ngayon ay pinapahalagan po namin yung isa't isa. At masaya po kami tuwing magkasama po kami. Yun lang po. O, sa statement niya, kung may makakasingit ba? Bantay sarado ka nga ba ni JM? Pwede, posible nga bang may makasingit pa? Or wala nang makakasingit dahil mahigpit? No? Wala na makakasingit. Ay, ibang statement yan. Mayabang na naman ho ako nito. Oo, nakakaloka. Wala nang ibang makakasingit. Wala, bawal. Ay, parang may something na talaga sa dialogue mo. Reading Hindi. between the lines, yan. Amen. Ay, Hindi, masaya po kami pag magkasama. May work man or wala, masaya po kami. yan. And siguro, the way na magkasama po kami everyday, siguro doon pa lang naman po. So, kumbaga, si JM na yung gusto mo talagang laging kasama. Kasi nakita ko talaga yung kamay ni Piang, umawak muna sa gilid ni JM hanggang hawakan yung kamay. Ang bongga. Oo nga, Touchy. Oo. Masakit nga ho eh. Ay, ganon. Oo. Komportable po kami sa isa't isa. Uy, kinikilig kaming lahat. Yun po yun. Komportable lang po kami sa isa't isa. Talaga. Oo. Why? Bakit ganon kakakomportable kay JM? At siya na talaga yung gusto mo makasama? Siguro naman po, kita naman po sa loob pa lang ng bahay ni Kuya. Doon kami nag-start maging comfortable sa isa't isa. The way kami na magbardagulan, mag-usap sa loob ng bahay ni Kuya. Siguro doon nag-start lahat ng pagiging komportable ko po sa kanya. Yan. At nadala ko po yun hanggang sa paglabas ng bahay. And nagtutuloy-tuloy naman po. At wala naman din po ako nakikita na any problem para hindi ako maging komportable sa kanya. Yan, JM, ang ganda ng sinabi niya, no? Walang dahilan para hindi siya maging komportable. Kinilig ka? Na-proud ka? Hindi ho, parang yumabang lang. Ganun. Ay. Yan. Pero, nakakakilig kayo talagang dalawa. Kaya kami, solid JM Piang Love Team. Di ba, DJI? Oo. Let's go! Yan. Ang bongga. Yan. Na-insecure yung si Salvi Aso sa gilid ko kasi parang naging one-on-one daw. Pero thank you kasi Thank you parang po. talagang bigay na bigay sila DJI, no? Talagang walang nililihim. Parang talagang hindi na lang dapat pagduduhan. Parang tayo na lang makakasagot na they're really something. Yan, thank you! Thank you. Diretso sila sumagot, ah. Pero going back dun sa kung gaano ka
komportable. Ako, isa sa mga favorite kong JM Fiang moments. I think, wala nang dahilan na hindi sila maging komportable kasi nabunutan mo siya ng buhok sa kilikili. Parang kung nagawa niyo na yun, wala na kayo itatago sa isa't isa. No? Sobrang komportable na talaga. Alright, thank you so much, Mr. June Lalen of Abante. Okay, now let's go to our next question from Ken Quinto of Circle of Stars. Okay, ito naman for JM. So JM, you once mentioned that your dream was to become a pilot. Do you still see yourself going back to aviation or is showbiz now your main focus? As of now, yung focus ko nandito sa showbiz. At syempre ayoko kong sayangin yung mga opportunities na nadating at yung mga upcoming projects pa ho. Kumbaga, nag-aantay lang din ho ako ng bakante ba kung tawagin. Nang sa gayon ho, may pagpatuloy ko ho ulit yung naiwan ko dun sa aviation field. At yun pa rin ho talaga yung goal ko. Kumbaga, etong showbiz, I'd say na parang nadaanan ko lang ganun. Para nakikita ko lang din nakikita ko yung sarili ko as a pilot talaga. I mean, makikita ako na magre-retard ako sa aviation field, hindi dito sa industriya to ganun. So long term, yun pa rin talaga yung nakikita mo sa Yes, future mo. Pilot, oo. Uy, mahirap maging jowa yung mga pilot, no? Kasi lagi silang wala. Ready ka ba sa mga ganong sitwasyon, Fiang? If ever lang, hindi ko sinasabing si JM. Oo, like, ibang pilot, kunwari, open ka sa parang minsan, yung medyo madalas na nawawala, ganon. Pero bumabalik din naman sa'yo. Ako po, future doctora ako eh. Yes. So busy rin? Busy din eh. Busy din. So, okay lang. Okay lang. So, di naman. Yes, okay. Thank you. And now, ito namang question for Fiang. What is the biggest misconception people have about you that you wish you could correct? Oo, lagi ko itong sinasabi. Sinasabi nila na masama ugali ko. Yes. And siguro, nasasabi na rin every time na naka-poker face ako. Lagi nila sinasabi na, maldita yan. Ala, ang sungit naman yan, sama ng ugali niyan. Ganto, ganyan. Gusto ko sabihin sa kanila na kung pwede nyo lang akong kausapin talaga, as in ang usap-usap talaga without camera, malalaman nila talaga totoong ugali ko. So, let's give Fiang the benefit of the doubt. Wag yung kung ano lang yung first impression, yun agad. Oo. So, kausapin daw natin si Fiang. Okay. Okay, may hiyan lumapit sa akin. Tama. Pero usually kasi sa kultura natin mga Pinoy, mahiyain eh. Tsaka yung parang, yun nga, sanay tayo na lahat smiling. So, kapag hindi na masyado nakasmile, feeling natin, ay, sungit or maldita agad, ganon. So, ano po natin? Kilalanin talaga natin ang mga tao. Kasi every time poker face ako, ibig sabihin po nun, low bat ako. Low bat na siya. Oo. Tsaka you're very young pa, Fiang. Yeah. Oo. So, syempre dapat bigyan natin siya ng space na minsan, syempre, nalulubat nga rin. Now, bago tayo magpatuloy, meron tayong comment from Facebook, from Mary Ann Makayan. How do they feel about being called a power couple? Oh. Ano daw feelings nyo dun? Well, masaya na kumbaga tinawag kaming ganun eh. At the same time may may pressure ganun kasi syempre nandito tayo sa industriyang to, nandito tayo sa showbiz. So parang kapag tatawagin ka ng ganong term, so kailangan parang kailangan may mapatunayan kami, ganun, na hindi lang basta sa fandoms, hindi lang basta sa fan base. Kailangan may mangyari. Parang hindi sapat na tatawagin lang kami ganun. Ito lang yung pinagbasehan eh. So, sa akin lang. Kaya may napipila akong pressure ganun. Dapat may mangyari. Anong dapat may mangyari? Teka lang. Linawin natin projects, kumbaga. Projects. So, oo. Kala ko naman, parang dapat talaga magkatuluyan kayo kasi power couple na yung tawag sa inyo. Hindi, nakafocus ako dun sa power. Sa power, okay. Hindi sa couple, sa power. Okay. Ikaw, Fiang, how do you feel daw na tinatawag kayong power couple? Masaya din naman, syempre, kasi dahil sa mga nakikita nila sa amin, siguro nakabase sila sa fanbase namin, sa fandom namin. Kaya nila kami natawag na
power couple. Pero tulad nga, sabi niya, nakaka-pressure din naman. Kailangan may mapatunayan kami, like movies, TV show, series, or kahit ano. Nakaka-pressure din talaga. Pero maganda yung ganong mindset nyo na imbes na yung iba siguro baka lumaki ulo, kayo nakikita nyo yun as parang challenge din sa inyo na dapat galingan natin kasi ito na yung tawag sa atin na power couple. Oo. Tsaka, nire-recognize nyo rin na it's also because of your powerful fans also. Kasi nga, grabe ang JM Fiang fans. Oo. Lagi kang hinahanap, Fiang. Oo. Sa lahat. Tsaka lagi kayong trending. Diba? Ang lakas din talaga online. Okay. Now, let's go to, next comment from Facebook from Venice Madison. Can't wait na magka-movie kayo. Ay, sige. Hingin natin ang inyong reactions. Meron kayong magiging movie, di ba? Na boses. Di ba? May idadub kayo. Di ba? Oo. Sila nga nagulat sila. Yung picnic. Yes. Sige, yung picnic pag-usapan natin yan. First time po namin na magkaroon ng ganong klase ng trabaho yung dubbing ko And enjoy po siya, masaya. And medyo mahirap lang compare sa pag-arte. Ganun, kasi kami po yung kailangan dumepende dun sa actors And then, yung kung ano yung reaction nila, ganun dapat yung may paramdam namin sa boses namin So, ayun, parang mas mahirap po siya compared sa pag-arte, ganun. Mas nahirapan ka dun kaysa sa talagang acting na may mukha. Yes. Kasi parang sa dubbing po kasi, pumapasok kasi ibang world. Sa ginawa namin, kailangan kami mismo yung mag-adjust sa kung anong emosyon yung dapat nilang, or yung dapat na ipakita nila. Kailangan na nakakonect yung boses din namin. Sa pag-arte naman po kasi, parang kami yung kailangan tama ba? No. Sa tama pag-arte din. kasi natural lang. Natural lang, pero kasi sa pag-dub, kailangan talaga yung, kung anong emosyon na pinapakita ng actor, ganun din yung boses. So parang, mas challenging siya for us. Okay. Kasi yung kapag acting na may mukha rin, pwedeng style ninyo. Pero pag dubbing, dapat style nung nakikita nila. Okay. Ito naman next question natin. From Bix Almacen of Bix Buzz. Hi, Bix! Hello, JM and Fiang. Actually, nandun ako sa audition ni JF sa PBB sa galeria. Talaga? Yes! So talagang dumaan siya sa audition. Na-feel mo na doon na matatanggap siya? Ganun? Yes. Tinabihan ko siya sa picture. Actually, nilagyan ko nga ng eroplano na emoji yung picture kasi nga bawal pa i-splook. Okay. Yes. Pero nakakatawa kasi yung journey nila, di ba? After PBB, ito na nasa showbiz na sila. Pero ano yung mga bago ninyong discovery sa isa't isa na hindi nyo na-discover nung nasa loob pa kayo ng bahay? Marami. Like what? Siguro yung pinaka na lang. Sa bahay kasi, sobrang sobrang, though hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat sobrang careless niya gumalaw, ganito, ganyan, sobrang kulit. Nakala mo, walang batas And then, after namin lumabas ng bahay, may isosoft pala tong babaeng to, ganun. May ano? May mas isosoft pa. Wow! Ang demure talaga, Very Pilipina demure. bigla, Fiang. May soft side siya. Opo. Which nakatawa naman. Wait, kailan mo nakikita yung soft side ni Fiang? Describe mo naman sa amin. Like, kapag kumakain ba? Kailan? Pagtulog lang po. Kailan? Pagpagod ba siya? Pagpuyat? Ganun. Kasi laging kami, ang nakikita namin, super energetic lagi ni Fiang. Oo. So, kailan yun? Kailangan po ba? Hindi, every time na magkausap lang kami, like, personal or kahit sa call lang. Sa phone? Nagtatawagan din kayo. Gusto niyo po ba marinig kung paano siya mag-baby talk? Baby talk! So, paano? Ew! Sample. May baby talk! Joke lang. Buang! For keeps. Ikaw, ano pa yung anong reaction mo doon sa sinabi niya na may isa-soft ka pa daw? Siguro. Meron naman talaga din akong soft side. Pero pili lang kung kanino ko ipapakita sa pagka-soft side ko. Kasi, nakikita na nga ng lahat yung maligalig ako. Mas gusto ng iba yung ganun ako. So,
Pinapakita ko lang yung soft side ko sa komportableng tao. Yes. So ano yung na-discover mo kay JM dito sa labas ng bahay? Sa loob kasi ng... Ito lang yung pinaka. Sa loob kasi ng bahay, lagi siyang masaya. Hindi siya nawawalan sa mood. Actually, or pag nawawalan siya sa mood, babasa lang siya ng libro, ganyan. Pero hindi siya masungit. Kaso, paglabas ng bahay, grabe, mas moody pa pala siya sa akin. As in, sobrang moody niya. So paano mo sinasabayan yung pagiging moody niya? Hindi, si Piang. Pag, meron yan may step by the step yan. Step by the step. Bago sumakses. So, una, pagka alam kong wala siya sa mood, minsan kukulitin ko siya para ma-restore yung energy niya. Kaso wala talaga eh. Pangalawa, pag wala siya sa mood, binibigyan ko siya ng time. Kasi maya-maya, nasa mood na yan. Kailangan niya lang ng huminga, kailangan niya lang ng music sa tenga. And then, okay na. Pero pag masungit ako, mas masungit pa siya. Ganun yung na-discover ko talaga. Fake news. So, hindi talaga natin pwedeng i-judge yung mga tao sa first impression, no? Akalain natin, di ba? Kala ko masungit mabait si Piang, eh. Pero mas masungit pala si JM. Okay. Thank you. May mga na-discover din tayo ngayon.